Malungkot na balita, nadagdagan Isa bilang kada ng mga tatlong pamilyang Pilipino Pilipino na household ang nakaranas po ng nakakaranas ng pagkagutom sa noong bawat Setyembre o kulang 2022. sa pagkain. Habang milyon-milyong pamilya ang walang maayos na tirahan, nakaimbak lang ang pondo ng Madumi, binabaha at delikado. Ganito ang araw-araw na buhay ng mga nakatira sa tabi ng ilog sa Barangay Biglatan, General Trias, Cavite. Makikita sa holiday homes ang mga taong matiyagang naglalakad papasok at palabas ng tabing ilog, hindi para maligo o mag-aliw, kundi dahil dito sila nakatira. Maraming Pilipino ang nakikipagsapalaran tumira sa mga tabing ilog dahil libre ito. Walang may-ari o pamana pa ng kanilang mga ninuno. Ayon sa Provincial Housing, Development and Management ng Cavite, umabot sa 61,376 informal settler families ang walang maayos na tirahan sa probinsya. Marami rito ang nakatira malapit sa waterways, ilog at creeks, kung saan mataas ang panganib tuwing baha. Bagaman madami ang nakaalis sa mapanganib na tirahan sa tabing ilog, mayroon pa rin natitira na walang mapuntahan at limitado ang tulong na natatanggap mula sa gobyerno. Nagsimula ang aming grupo sa holiday home sa Barangay Biglatan at naglakad patungo sa tabing ilog. Sa bawat hakbang, lumalayo kami sa maayos na mga kalsada at papalapit sa malinaw na kapabayaan. Kumonti ang mga bahay, may pitak ang mga pader at nakalaylay ang mga bubong. Habang papalapit kami sa lugar, kitang-kita ang paghina ng kondisyon ng pamumuhay. Naging mabagsik ang dinaanan. Dumulas ang mga kalsadang tinubuan ng lumot at naging delikado sa paglalakad. Kumapit ang putik sa aming mga sapatos at bumagal ang aming galaw. Dinaanan namin ang makikitid na daan na nangangailangan ng maingat na balanse. Tumawid kami sa mabababaw na ilog na pinaitim ng mga basura. Palutang-lutang ang mga maruruming diaper katabi ng tira-tirang pagkain at sirang gamit. Nanatili ang amoy, sumunod ang katahimikan. Maaliwalas ang kwento ng paligid bago magsalita ang tinig. Pagdating namin, hindi na maikakaila ang panganib. Nakatayo ang mga bahay sa marupok na lupa. Ang kanilang mga pundasyon ay kumakapit sa lupang pinahina ng panahon at ulan. Isang malakas na buhos lamang ng ulan ang sapat upang gumawa ang mga lupa at tangin ng mga tahanang ito. Bawat istruktura ay tila pansamantala. Bawat pader ay tila lantad sa kapahamakan. Walang ginhawang na idulot ang ilog. Patuloy na napupuno ng basura ang tubig. Naiipon sa mga pangpangati na agos ng agos. Lumilipad ang mga insekto sa ibabaw. Nakatago ang mga lintas sa ilalim ng madilim na daloy. Malayong gumagalaw ang mga palaka sa mababaw na bahagi. Sa kabila ng panganib, nagpapatuloy ang araw-araw na buhay. Umaasa ang ilang residente sa ilog para mabuhay. Doon nila nilalaban ang kanilang mga damit, nakuluhod sa gilid. Ginagawang iisang sandigan ang maruming agos. Ako po si Judy Ann Libardo. Mag 2 years na po kami dito. So, ano po? Kamusta po yung araw-araw? Medyo gipit kasi sa mahal ng bilhin. Ayun po. Paano niyo po malalarawan mo mati-describe yung pamumuhay niyo po dito sa tabi nun? Namimingwit kami dyan, pang ulam. Pag walang pagbili. Paano niyo po inaasikaso yung kalusugan ng pamilya niyo po sa sarili? Yun lang. Wala, dito lang kami, hindi lumalabas.
Para hindi magsakit. Ano po yung pinakatakutan nyo pagdating sa security po sa tahanan natin ngayon po? Yung tumaas yung tubig, Tumataas po ito. tumataas yan. Hanggang sa po yun. Mga Hindi andyan naman po sa... mabot. Hindi, andyan sa kawayan na yun. Tapos, so, ano po yung pinakamahirap na tubok po na natin? Mamatayan ka na walang nakiramay kahit isa. Sabihanan ko po, yung nakaburo sa may biglatan, kami po yun nandun. Trabaho? Trabaho na asawa ko. Construction. Minsan po, holiday. Ngayon, tatlo. Tatlo po. Ay, nag-aaral lang. Hindi. Ilang taon na po yung mga? Ito tatlo, yan. 7. Itong isa, 6. Tatlo. Seven ka pala. Tawag ka na, Pia. Ano po, paano niyo po inahanda yung sarili niyo sa kanyang mga bahay? Tuwing malakas yung nalagay pag Pinapaangat lang kami dyan sa taas. pinapaangat. Ano po pag ano po? Naranasan niyo na po. Pero, hindi naman naabot dito. Mga nayanig lang. Ayun, ano naman po yung mga tao po? Yan. Yan lang, mga nagtutumbahan ng mga kawayan. Hindi ko Hindi naman. Kung ano po, kung mabibigyan kayo ng tulong or support, ano po yung unang hingin niyo para sa lugar na ito? Siyempre, pera. Pambili ng pagkain. Ano po yung kinikita ng ano yung asawa niyo po sa pagtibay o sobrang Kulang po eh. ano po per day? Kahit mataas sahod niya, kinukulang pa rin. Kasi nangungupahan ka, nagbabayad niya ng kuryente. 1,000. Magkano po yung 700. Minsan wala eh, tulad ngayon, nag-uulan. Minsan baka yung bayad sa bahay? yung tubig namin, libre lang. Ang binabayaran namin, kuryente. Bakit po dito? Galing sa balon. Bakit malinis na? Galing siya eh. Ano po yung kanya naman po? 1,000. Saan po? Kay Seryo, Batak. Basta Batang daw tawag sa kanya. Batang Kenya. Hindi po nasagot. Dito siya nakatira. Taga Grand Bridge. Taga Grand Bridge siya. Marami siyang bahay. Talaga po sa mga ganito. Kanya to. Nakakain po kaya ka? Pag may pagkain. May sa... Ayun. Minsan pag ano, pag meron, kakain. Pag wala, tiis talaga. Hindi na po ba? Nagagatas pa mo yan. Pag wala akong pambili, kape na lang. Saan po yung asawa niyo? Nagtatrabaho. Tama mo ba? Tama na. Meron po bang mga nagpupunta dito mga organisasyon po na Hindi nakakaabot dito kasi malayo daw kasi yung daan. nagkasakit lang po na kayo dito? Trangkaso, ganyan. Pero kasi nag-uulan. Ano yung mga things?
Iba naman kasi lamok dito, kawayan. Lamok ng kawayan. Ano po, kanino po itong bahay na to? Gaano nyo na po siya, kanino nyo po siya nalaman? May nakapagsabi lang sa amin na may paupahan daw dito. Kanino po ba itong na to? Kay Seryo, pata. Pero hindi po sa kanya to, di ba? Sa gobyerno. Pero lang po tawag doon. Bantay ko pa. Pero siya po talaga nagpagawa nito. Tapos, Kami nagtayo. Tapos isang ay ganun po. Kayo pa po nagtayo. So, ang binabayaran niyo po as in yung pinagtatayuan lang ng na hindi rin naman po sa kanya. Sa tingin niyo po, sa future po, gugustuhin niyo pa po ba dito? yun siguro. Pag siguro medyo may kita ka, no? Lilipat ka sa mas okay. Kesa dito, pag bumabagyo, nakakatakot din. Ano po yung nyo, mga pangarap nyo sa sarili sa Panginoon? Yung may makain na, wala na makaharap. Wala, mahirap buhay dito. Mahirap pangarap. Pagkatapos ng aming pag-uusap kay Ate Judy, napagpasyahan ng aming grupo na ipagpatuloy pang paglilibot sa lugar. Sa aming paglalakad-lakad, unti-unti naming napagtanto na upang marating ang iba pang kabahayan, kinakailangan naming tumawid ng ilog. Hindi naging madali ang aming pagtawid. Madudulas sa mga bato, maputik ang daan, at may mga maliliit na butete sa ilog na lalong nagpapataas ng panganib. Dagdag pa rito ang layo mula sa huling bahay na aming pupuntahan. Isang malinaw na larawan ng hirap at panganib na kaakibat ng simpleng paglalakbay para sa mga komunidad na ito. Kung susumahin, umabot sa humigit kumulang 15 hanggang 20 minuto ang aming paglalakad. Kasama na ang patuloy na pakikipagbuno sa matarik na daan, madudulas na bato at ang hirap sa pagtawid sa ilog. Sa kabila ng pagod at panganib, tuluyan naming nasilayan ng talon na tinutukoy ni Sophia. Nang makarating kami sa sinasabing talon, nadatnan namin ang isang babae na naglalabas sa tabi ng ilog. Sa kabila ng lakas ng agos at ingay ng tubig, agad namin siyang nilapitan upang makausap. Hindi siya nagtatubiling magpaunlak sa aming panayam. Isang patunay ng bukas na loob ng mga taong araw-araw na namumuhay sa tabi ng panganib. Nay, magandang umaga po. Pwede po bang matanong ang inyong pangalan? Richie Mungil. Gaano katagal na po kayo nakatira dito sa Taguig? Bago lang sa si yung asawa ko. Yung asawa niyo po, ano po bang ginagawa ng tao dito? Dito na sila natira. Sa construction. Nag-construction po. Dito na po sila lumaki kasama po yung magulang niya po ba daka dito na tira kasi? Ay, hindi na siya. Opo. Kamusta naman po yung pamumuhay niyo dito? Okay na. Okay naman po yung pamumuhay niyo sa buhay. Kaya ano din po. Kaya lang Nakakaraos. Oo, nakakaraos. Opo. Paano nyo po na ilalaraw ang pamumuhay dito sa Taguig? Like, minsan po ba nagkakaroon po ba dito ng pagtatatubig? Or may mga problema po ba kayo nakakarap pag dito po kayo? Oo, minsan may sa sako ng baril. Nabanggit ni Nanay Ruchi na may 6 siyang anak na umaasa sa kanya. Karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay kamag-anak ng kanyang asawa. Mga pamilyang sabay-sabay humaharap sa parehong takot at panganib. Meron po ba kayong mga nakakausap or may nakasama? Yung mga kamag-anak ng asawa ko. Nakikita sila. So parang mga kamag-anak po yung mga nakasama namin dito. May mga organization pa kayo sa government na pupunta po dito. Sa ngayon kasi wala pa ako na ikaw. Tagal na po na yan, wala pa ito.
kasalukuyan ay tila hindi pa rin lubusang nakikita at naririnig ng pamahalaan ang kalagayan ng mga pamilyang naninirahan sa tabing ilog. Wala kami kasi sa TV. Cellphone lang ako nakikinig. So, yung sort na po ngayon ng balitan sa Cellphone lang. At saka po, taga saan po kayo dati pa? Dati akong taga Cavite City. Na-meet niyo po yung asawa niyo? Dito na. Dito na. Okay. Ganito po yung bahay nila. Ha? Ganito po yung bahay nila. Hindi, ganito na lang. Ay, sanay na po kayo na. Magkano naman po yung ano niyo po? Nangungupahan po ba kayo? Ayon kay nanay, tuwing may sakuna o bagyong dumaraan, sila ay agad na pinapalikas dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. Gayunpaman, limitado ang kanilang kaalaman sa paparating na masamang panahon sapagkat wala silang telebisyon. Tanging pamamagitan ng cellphone sila nakikibalita. Pagamat nabili na ni nanay ang bahay na kanilang tinitirhan, wala umano itong legal na papeles. Isang patunay ng kawalang katiyakan na araw-araw nilang dinaranas. Hindi lamang sa kaligtasan, kundi maging sa karapatan sa sarili nilang tahanan. At ang tanging pangarap nga lang ni nanay ay Maayahon sila sa aking dapat. Makapagtapos po. Nang makapagtapos sila ng padaan. Nakatira din ako doon lagi. Doon nga ako nakapare. So parang alam niyo nung talaga na. Pero po, nung nandun po kayo, tabing ilog din po kayo. Hindi dagat naman. Ay, wow. bago matapos ang aming panayam, iniwan niya ang isang mensahe para sa mga kabataan at mga opisyal. Yung gusto ko, yung makapagtapos sila ng pag-aaral, tapos yung makapagtrabaho sila ng maayos na para sa kinabukasan. Ibinahagi rin ni nanay ang bigat ng pagkakasyahin ang 500 piso para sa Noche Buena ng buong pamilya. Dahil sa bilihin ngayon, yung 500 na para sa Noche hindi talaga aanin. Kahit sa ano, Hindi talaga. Kahit nga po sa pang-araw-araw. Kahit sa pang-araw-araw. Araw-araw nakikipagsapalaran sa panganib. Bawat paghakbang, bawat pagtawid at bawat pag-ulan ay may kaakibat na takot na maaaring ikapahamak ng kanilang buhay. Ang mga tahanang gawa sa kawayan, hiyero at trapal ay malinaw na simbolo ng kahinaan, hindi lamang ng istruktura ng bahay, kundi ng sistemang dapat sanay nagproprotekta sa kanila. Sa kabila ng paulit-ulit na sakuna, marami pa rin ang nananatili sa ganitong kalagayan dahil sa kawalan ng sapat na tulong, malinaw na impormasyon at alternatibong tirahan. Ang mga batang lumalaki sa tabing ilog ay nasasanay sa panganib, isang realidad na hindi dapat maging normal, ngunit tila tinanggap na ng lipunan. Sa kabila ng delikadong kalagayan, nangingibabaw pa rin ang lakas ng loob at malasakit sa pamilya. Isang ina na patuloy na naglalaba, mga magulang na patuloy na lumalaban para sa kanilang mga anak. Ang tunay na trahedya ay hindi lamang ang baha o ang marinong ilog, kundi ang pananahimik na lipunan sa ganitong uri ng pamumuhay. Hindi dapat masanay ang mga mata sa ganitong eksena. Hindi dapat maging normal ang panganib at lalong hindi dapat ipagkait ang karapatan ng bawat pamilya sa ligtas at marangal na tahanan. Sa likod ng bawat kwentong ating narinig ay may pamilyang patuloy na lumalaban para mabuhay. Hindi sapat ang panonood lamang, panahon na upang tayo ay kumilos. Sa sama-samang pagkakaisa, maaari tayo maging bahagi ng pagbabago at matulungan silang mamuhay sa ligtas at maayos na tahanan. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng isang lipunan at pagkilos ng pamahalaan ay maaaring makamit ng bawat isa ang tunay na pagbabago.
Bawat hakbang na gagawin ng bawat isa ay may kanya-kanyang halaga at may kakayahang maghatid ng malaking pagbabago. Nawa ay magsilbing pagmulat sa mga sektor ang dokumentaryong ito at maging panimula ng pagkilos para sa isang lipunan.